Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good morning po sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pakibati naman po yung mga katabi niyo sa inyo po. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Alright, so, yung mga nasa likuran niyo po, kung hindi niyo pa po nabati kaninang pagbasa. Blessed Sunday. So, alam ko pong this morning, marami pong nakahanda ang Panginoon at para sa bawat isa. And ayan lang natin na dumalo yung blessing ng Panginoon sa ating buhay, and i-offer din natin tong song na awitin natin sa Kanya as we prepare our hearts sa ating pag-aawitan at pakikinig ng salita ng Panginoon.
Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, hindi na ako po isa sa mga Panginoon. Marami po kami mayroong sulong sa buhay. Bago kami pumunta rito. Marami po kami Panginoon. Alin na sa buhay Panginoon, Lord. Nauna, patawarin po kami sa pagkakasala, Panginoon. Isin niyo po kami bago po kami marap sa inyong trono, Panginoon. At nawa o Diyos sa ito, Panginoon, ang mga kabuyan sa oras na ito. Wala kami, Panginoon, ibang tataas, itignan, Panginoon. Hindi ikaw lang, Panginoon, sa aming buhay, sa mga oras na ito. Hayaan mo, Diyos, na sambay ka namin, Panginoon, sa pinakataas-taasan, Panginoon, sa Espiritu sa kabahanan, Panginoon. At nawa o Diyos ay sa oras na ito, ito, Panginoon, ang mag-focus sa amin. At hayaan mo, Panginoon, yung mga bumabalakid sa aming buhay, Panginoon. Iwan muna namin, Panginoon, sa aming mga tahanan. Iwan muna namin, Panginoon. At pasalamatan ka muna namin sa araw na ito. Sa mga bagay na pinagkaloob mo, sa mga bagay na pinagtagumpay namin sa buong isang linggo. Hayaan mo, Panginoon, mga o Diyos, maging mapangusap iyo, Panginoon, ang aming pag-aawinan sa inyo na kahit ang aming buhay, Panginoon, na hiram sa inyo, Panginoon, ay hindi namin pwedeng sabihin na ibalik, Panginoon, it's okay, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. Yun lamang, Panginoon, ang aming maibibigay, Panginoon. Papurihan ka pag sambahin ka, Panginoon. At patuloy ka na mag-bless sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Bless yung Panginoon ng aming mga puso, Panginoon, na nakakagawa, nakakaisip, nakakaramdam ng mga hindi magagandang bagay, Panginoon. Kaya mo ituon namin ito sa iyo, Panginoon. Nawa o Diyos, alitan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming mga hindi magandang asal, Panginoon, na hayaan mo, Panginoon, na tanggalin niyo po ito, Panginoon. Tanggalin niyo po ito, Panginoon, sa dahil ito ay gawa lang ng mga kaaway, Panginoon, na gusto sumino sa amin, gusto kami masakit, Panginoon. Kaya, O Diyos, nilalapit namin sa inyo, Panginoon, iglesia na ito, Panginoon. Ama, O Diyos, ikaw lang, Panginoon, ang aming tingnan, ikaw lang ang aming papurihan. Manahang ka sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siya, Panginoon, magdako, Panginoon, sa mga wala rito. Ang oras na ito, Panginoon, O Diyos, na ibigay nila rin sa inyo, Panginoon. At yung mga hindi po nakatin dahil yung mga sakit, ugat, karamdaman, Lord, pagalingin po sila. Pagalingin po sila sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Pinakamataas ang po ito sa Jesus. Amen. So, handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa Panginoon? Amen? Amen. So, let's sing. Blessed be your name. Blessed be your name.
precious, Lord God. Tapat ka sa aming mga buhay, Lord God. And ang presensya namin ngayon dito sa church, Lord God, ay isang patunay, Panginoon, ng iyong pagpapala, Lord God, sa aming buhay. Kaya, Lord, patuloy namin inaalay ang awiting ito sa inyo. Hallelujah.
presensya ng pagpupuri sa Panginoon. Truly, Lord, na Ikaw ang nakakakita sa amin, Panginoon. Sa aming mga puso, Panginoon. Sa mga silent battles, Lord God, na aming hinaharap, Panginoon. Salamat, Lord God. Patuloy ka namin, Lord God, itagas, Panginoon, in any circumstances, Lord, na dumating, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah.
kundi i-offer, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga oras, Lord God. Hallelujah. Sa papupuri, Panginoon, sa iyo, Lord. Praise you, Lord God. We bless your name, Lord God. Nakila ka, O Diyos. Hallelujah. Maitaas ka sa aming mga buhay, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord. We praise you, Lord God. Hallelujah. Ang lahat ng ito, Lord God, ay binabalik lamang namin, Lord God, sa inyo na may kasamang mataas na pagpupuri, Lord God. Mataas na pagsamba, Panginoon, aming pagmamahal at pagpapasalamat, Lord God. Purihin ka, Lord God, sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Sa pangako, bago po tayo makaupo, mataas na papuri sa Panginoon. Amen! Makaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Bago po ako manalangin sa ating pagbibigay ay may bisita po tayo, pero hindi lang siya bisita, talagang bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Maraming salamat. Nandyan po si Pastora Elsie. Sinurpresa tayo ni Pastora Elsie. Salamat, Pastora, dahil kung hindi dahil sa iyo, siguro wala kami rito ngayon. Kaya maraming salamat, Pastora, dahil nandyan ka ngayon. Panginoon, salamat sa buhay niya. Nalangin po tayo para sa ating pagkakaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Hindi ka, Panginoon, nagbabago sa amin. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng patuloy na pag-ibig na binibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, ibibigay namin ang para sa iyo. At ang lahat ng mayroon kami ngayon, Panginoon, ay nanggagaling ito sa iyo, Panginoon. Kaya magbibigay kami, Panginoon, ng nararapat para sa iyo. At hindi lamang, Panginoon, ay yung mga tira-tira. Bagkus, Panginoon, ay Panginoon, ikaw ang pinaglalaanan namin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa bawat pamilya, sa bawat miyembro ng church na ito, Panginoon. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon, para patuloy na makakapagbigay sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Kaya ang mga binibigay namin, Panginoon, ay magagamit ito sa iyong pagpapalago ng iyong pananampalataya, Panginoon, at sa kailalago ng bahay-sambahan na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa sa amin. Magbibigay kami, Panginoon, ng bukal sa aming loob, Panginoon, bukal sa aming mga puso, Panginoon, at walang alinlangan, Panginoon. Dahil, Panginoon, kung anong meron kami ngayon ay ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo lamang, Panginoon. Ibibigay namin ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Stories of the Bible. Ruth and Naomi. This is Naomi, who was a Jewish woman from Bethlehem in Judah. Naomi's husband took her and her 2 sons to live in a country called Moab because there was a famine in Judah.
meaning there wasn't enough food for them to eat. While they were in Moab, Naomi's husband died, and her sons married two Moabite women named Orpah and Ruth. But then Naomi's sons died, leaving Naomi, Orpah, and Ruth alone. Naomi heard that God had blessed his people in Judah by giving them good crops for food again. Let's go! So Naomi took her two daughters-in-law and set out for Judah. Wait. On the way, Naomi told her daughters-in-law to go back to their mother's homes. They all cried, and then Ruth and Orpah told Naomi that they wanted to go with her to her people. But Naomi told them to go home and marry other men. They all cried again, and Orpah said goodbye. Ruth clung tightly to Naomi, though. Naomi told her that she should go like Orpah did. But Ruth said, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God." When Naomi saw that Ruth was set on going with her, she said nothing more. So Ruth and Naomi went back to Judah. When the people in Bethlehem saw Naomi, they were excited. Hey, Naomi. But Naomi said, "Call me Mara, for the Almighty has made life very bitter for me." When Ruth and Naomi returned, it was harvest time in Bethlehem. Ruth went to gather grain in the field of a man named Boaz. Boaz treated Ruth with kindness and made sure that she and Naomi had food from the fields. Naomi heard of this and told Ruth that Boaz was a close relative of Naomi's husband, so he could be her husband. Okay. Ruth went to Boaz and told him that he was her family's redeemer. Oh wow, okay. Boaz then put everything in order to take Ruth as his wife. Ruth and Boaz had a son named Obed. Naomi cared for Obed as if he were her own. Obed went on to have a son of his own named Jesse, and he had a son named David, who would be the great king of Israel, who defeated a giant named Goliath. And many, many years later, Ruth and Boaz's descendants would include Jesus, Heyo! the Savior of the world. So, magandang umaga po sa bawat isa. Gusto ko pong ipakita yung buong kwento ng Book of Ruth. 4 na chapter lang po ito. And pinakita ko na nga po yung kwento para po makita nyo po kung ano ba ang tatakbuhin ng pag-uusapan po natin sa bawat sa series po na ito. Pakibati nga po ulit ng inyong katabi. Bigyan mo ng high five, hug, welcome, and anything na maibigay mo sa kanila. Pwedeng kiss? Okay lang. Pwedeng mano? Sige po. Yakap, dahil po ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi po sa kalagitnaan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay dumako muna sa pananalangin at tingin po natin gabay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po, O Diyos, ay nagkatipon-tipon at purihin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po dahil we declare that your power is in this place, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, at yung presensya mo, Panginoon, ay naririto, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na meron ka, Panginoon. Yung grace mo, Panginoon, ay talagang enough na po sa amin, Panginoon. Kaya kami nakakapagpatuloy, Panginoon. Kaya kami nakakatayo, Panginoon. Lord God, patuloy na dalangin namin, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, ay patuloy na buksan mo ang aming mga puso. Kaya, O Diyos, na maunawaan namin, Panginoon, ano nga ba ang layunin mo, Panginoon, sa aming mga buhay? Ano nga ba, Panginoon, ang nais mo para sa aming Panginoon? Lord,
itago mo po ang iyong lingkod sa iyong mayabong na pakpak at wala pong glory ang makukuha sa iyo sapagkat ang papurit pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat. Samahan niyo po kami sa aming mga tagapagkinig, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang kanilang puso at kaisipan, Panginoon, at malaya namin tanggapin ang iyong pagpapala, maging anuman, O Diyos, ang hatid mo sa umaga ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, niwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede ko po bang makita kung sino po yung nakadalo last Sunday? Taas kamay po. Ayan po. Ayan. Medyo okay lang po yung nakadalo. Pero maganda po na masabaybayan po natin. Kaya po, nilagay ko po yung video para makita niyo po na yun po yung buong kwento ng buong chapter 4. Summarization na po yun. Yun na po. Naunawaan niyo na po kaagad, no? Pero ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ay yung chapter 2 lang po. And balikan po natin yung ating series sa buong buwan ng Hulyo, which is Unfolding God's Faithfulness. Ayun po ang ating series sa buong buwan ng Hulyo. Ng July ay i-unfold po natin. Kumbaga baklasin natin or ipakita natin or tignan pa po natin ang kabutihan na meron po ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng buhay po ni Ruth. Again, ang topic po natin last Sunday is about sino pong nakakaalala ng topic po last Sunday? Ayan po. Meron po ba? Ang topic po last Sunday is about faith. Tama po? Faith? Si faith po ang topic natin na Sunday. Ngayon ay wala. Dito. About faith po ang topic po natin. Yun po ang ating topic last Sunday. And naunawaan po natin na faith is a choice. Tama po? Bakit po kami naririto sa loob ng iglesia? Because pinili niya po na maparito. Tama po ba? Faith is a commitment. Bakit po kayo naririto? Dahil committed po kayo na makapanambahan sa Panginoon. Tama po ba? And adventurous po ang pananampalataya. Yan po yung 3 points po ni Ate Asin last Sunday po. And ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa blessed. Kung meron pananampalataya, meron pagpapala. Kung meron faith, kung meron kang faith, sigurado ay ang kasunod nun ay i-bless ka ng Panginoon. Amen po? Tama po ba? Ayan po. Sige po, patuloy po tayo. People today tend to describe themselves as blessed. Yun po ang kanilang dinidescribe po when they experience a turn of good fortune. Kapag siyempre, nakakaahon sa buhay or naka-experience ng fortune, yun na po ang pagpapala sa iba. Pero biblical blessing po, however, goes far deeper than our good fortune. Mas malalim pa po doon. To quote po, sabi po ni Sinclair Ferguson, blessing is the expression of God's covenant, goodness to those who trust and obey Him, who mirror His image and express His character in the way in which they live in this world. Yan po. Isa po sa istorya ng Biblia, which is yung tinatalakay po natin na dinescribe po na pagpapala or blessed, ay walang iba po, kundi po ay ang buhay po ni Ruth. Nakita po natin talaga where God's blessing is prayed upon people. Yun nga po. Dito po sa book of Ruth or sa chapter 2 particularly, makikita po natin yung konsepto ng biyaya or ng blessing 3 beses dito po sa chapter na ito. There is an exchange of blessing between Boaz and his worker in verse 4, and later Naomi pronounces a twofold blessing upon Boaz for his kindness. Yan po sa verses 19 to 20. But this blessing comes specifically in the context of God's covenant faithfulness to those who trust and obey Him. Sa nagtitiwala po at sumusunod po sa Panginoon. Doon po natin makukuha ang tunay na pagpapala po. Ako po ang, naalala ko lang po last Sunday,
it's about Naomi and Ruth. Tama po ba? Sila po ay magbinan. Tama? Magbinan po sila. And nakita po natin yung commitment ng dalawa sa Panginoon. At the same time, nakita po natin yung commitment nila sa isa't isa. Ang commitment ni Ruth sa kanyang biyanan, sa kanyang step mother po. Ayun po, sa kanyang biyanan po. Ayun po. At nakita po natin na talagang sino pong nakaka-relate na mahalaga po na piliin po natin yung tamang biyanan. Meron po bang nakaka-relate dito? Malaking bagay po yun. Tama po? Alam niyo po, particularly kasi siguro magdidiretso na po ako siguro sa pag-aasawa, kapag yung biyanan ay hindi kayo magkasundo, tama po ba? Parang ang hirap. Mahirap po ba? Parang ang hirap po, no? Kasi kapag hindi po kayo magkasundo ng biyanan mo, napakahirap. Totoo po yun. Unlike po na supportive yung biyanan mo, kayong dalawa, nagkakaunawaan, blessings will follow. Nakita po natin, no? Your God will be my God. Sabi po ni Ruth. Diba? Tama po? Your people will be my people. Sabi niya po yan. Diyan po ay matatagpuan natin sa chapter 1. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Kaya malaking bagay po, ayan po sa mga kabataan. Ako po ay matanda na mga kabataan po. Piliin niyo po na meron po kayong particular na relationship po sa inyong mga binan. Malaking bagay po yun na meron po kayong relationship. Ang blessing po ay susunod po. Amen po? As we look forward po sa pagpapatuloy po natin sa ating pananampalataya sa Panginoon, alam ko po na lahat po kayo na naririto ay nakikita ang biyaya at pagpapala na mula sa Panginoon. Amen? Meron po kayong dahilan para magpuri sa Panginoon. Tama po ba? Pagising na lang po, ginising kayo ng Panginoon, it's a big blessing na po sa inyo para makapagpatuloy. And anything pa po na meron po kayong gustong ipagpasalamat or marami pa po. Mga kapatid, tignan po natin ang chapter 2 sa buhay po ni Ruth at i-consider po natin what it means to be blessed or to experience God's blessing. Ano nga ba? Para ma-experience natin ang tunay ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Sige po, babasahin ko po yung mahaba-haba po ito. Pwede po bang, sige ako na lang po magbabasa, babasahin ko po ito para sa inyo. Si Ruth sa bukid ni Boaz. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay. Ang uhay po, ibig sabihin po yung grain. Tama po ba? Nakita niyo po sa video kanina, namumulit si Ruth, yun po yung uhay. Kasunod ng mga gumagapas. Nagkataon, ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumanyo si Yahweh. Ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi na umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Nakiusap po siya makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya maagang-aga pa'y narito na siya. Kapitigi lamang niya para magpahinga. Sandali. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. Anak? Anak po pala. Medyo may edad na. Kasi si Ruth ay medyo bata. Anak po pala. Ayan. Anak? Huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking manggagawang babae. Tignan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang nang balain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin? Sumagot si Boaz, nabalitahan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala.
Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupko. Sumagot si Ruth, salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako isang hamak na lingkod at sa katunayan, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa. Naging mabuti kayo sa akin. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya pumupo siya kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog, may natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagdirinan ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan niyo siya mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniit niya ang kanyang napulot. Halos 5 salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang binan ang naipong sibada. At ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Nagtanong si Naomi, saan bukid ka ba namumulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmamagandang loob sa iyo. At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Kaya sinabi ni Naomi, pagpalain nawa ni Yahweh ang hindi nakalimot sa kanyang pangako, sa mga buhay at sa mga patay. Idinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa may tungkuling mga lagat sa naiwan ng mga yumao. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth, sinabi pa niya, magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Naomi, oo nga anak, baka papahama ka naman kung sa ibang bukid ka pupunta. Pabuti nga manatili kang kasama ng kanyang magagawang babae. Ganoon nga ang nangyari. Namulot si Ruth kasama ng mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maani lahat ang trigo at ang sibada. At namuhay siya sa piling ng kanyang binan. Medyo malinaw po yung storya po. Talagang nakita po natin ay talagang pinagpala po dito si Ruth. Ayan po. If we will be the recipients of God's blessing, matututunan po natin magtiwala at sumunod po sa Panginoon. And also, itong Ruth chapter 2 ay tutulungan po tayo paano po maunawaan ang mga bagay na ito. Ayan po, as we survey po sa study nito, meron po tayong makikitang 3 bagay po. Unang-una na po dyan, gusto ko pong i-rate sa inyo yung framework of blessing or divine providence. The framework of blessing is divine providence. Ano pong Tagalog ng providence? Gabay po, tama po ba? Gabay ng Panginoon. Divine na gabay ng Panginoon. Talagang ito po ay makikita po natin na kapag tayo ay ginagabayan ng Panginoon, just like the Ruth, ay nandun po ang pagpapala. Ayun po, dito po sa chapters 2, 1 to 7, a framework is a real or conceptual intended to serve or guide po, or suporta. Pag sinabi po nating providence, yun po yung care ng Panginoon. Yun po yung kanyang spiritual power, yung nature niya as a spiritual power po. So nakita po natin, Ruth and Naomi came from Moab to Naomi's old home of Bethlehem. At alam natin, si Ruth po ay isang Moabita. As we were constantly reminded throughout the book, yan po ay napakahalagang detalye na malaman po natin kasi maiintindihan po natin ang posisyon meron si Ruth. Alam po natin, ay Moab po ay hindi po sila kilala or infamous po sila sa Old Testament na sila po ay kalaban ng Israelites. Si Naomi ay talagang poor, mahirap, husbandless, foodless, hirap sa buhay po, and everything else less, but she's at least a true Israelite, and Ruth po is a Moabite. Naomi has a lot going against her, but Ruth has even more. Yan po. But they have God on their side. Yan na po ang talagang
makikita po natin kaparehas nila ay meron po silang Diyos sa kanilang mga buhay. Again po, si Ruth po ay Moabite and si Naomi po ay Israelite. Gusto pong ipakita ng author sa atin that God is behind everything that happens in this story. Yun po ang nais na ipakita po ng author ng book of Ruth. Ganon din po sa buhay mo. Maaring sa mga katagumpayan mo sa buhay, may mga behind the scene, maraming behind the scene na ang Panginoon po ay kumikilos po sa buhay mo. Kung nasaan ka man naroon, yan po ay papuri sa Panginoon dahil kumilos po siya sa buhay mo. Amen po? Alright? Patuloy po tayo. In verse 2, Ruth has an idea. Ito po yung sinabi niya, "Let me go to the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor." Makikita po natin dito pa lang sa verses po na ito, yung providence po ng Panginoon. At nakita po natin, si Ruth at si Naomi ay nasa land po sila ng Israel, which is a place ruled by God's law, which made provision for poor women like them. Talagang ang Panginoon po ay kinukupkup po ang mga mahihirap. Pinagpapala po ang mga poor people. God's law allowed the poor people and foreigners to glean from the fields by restricting landowners from scraping out every possible grain. Kaya makikita po natin, tignan po natin yung Leviticus. Sabi po dyan, pwede niyo pong sabay-sabay basahin. Ito. Basahin po natin ulit. Sabi po sa Leviticus 19:9-10, "When you reap the harvest of your land, do not reap the very edge of your field, or gather the gleanings of your harvest. Do not go over your vineyard a second time, or pick up the grapes that have fallen. Give them for the poor and the alien. I am the Lord your God." Dito pa lang po ay nakikita na po natin na inaalaw po ng Panginoon yung mga mahihirap po, na pagpalain po sila, na meron po silang daily na kung saan sila po ay makakasurvive. Makikita po natin yung sweetness po dito ng Panginoon, and na-reveal niya po yung law dito. And yung, gaya po ng sinabi ko, God provide po sa mga poor po. Another one po, tignan po natin yung Exodus 22:22. Sabi po dyan, "Do not take advantage of a widow or an orphan. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry." Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon sa mga widow, sa mga napag-iwanan po. Talagang ang Diyos po ay talagang mahal na mahal niya po. Kapag sila ay nanalangin, taas nga kamay po dito ng mga, balo po ba yung Tagalog? Tama po ba? Taas po kamay. Dalawa lang po. Tatlo po, tatlo. Wala po yung iba. Okay po, ayun po. Kayo po ay mahal ng Panginoon. Amen po? Mahal po kayo ng Panginoon. Ang pagmamahal nyo, sabi nga po sa salita niya, kapag kayo ay umiiyak sa panalangin, papakinggan kayo ng Diyos. Tama po? Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ko naman po sinasabi na masigit po ang pagmamahal niya sa inyo, pero grabe po ang pagmamahal niya sa mga kalooban. Praise God po. Sabi po sa Deuteronomy 10:18, "He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing." Kaya po, nakita po natin si Ruth, di ba? Dayuhan po si Ruth. Moabite po siya. Talagang nakipagsapalaran po siya. At nakita po natin kung paano po siya binayaan ng Panginoon. Gumamit po siya ng mga tao doon. Diba? Nagdadrop nga po ng mga uhay. Ganun po yung pagmamahal ng Panginoon kay Ruth. Talagang, even si Boaz po, talagang iniiwan niya po talaga. Siya po ang nagsabi na iwanan mo, i-drop mo, na mayroon siyang mapulot. Ganun po ang pagmamahal niya. Also po, Psalms 46:9, God cares about people like Naomi and Ruth. And Ruth takes a step
of faith, knowing this is God's land and this is God's field, and there is the godly running it, she will find food. Isa po sa way po ng Panginoon talaga na tayo po, tayong lahat po, or katulad po ni Ruth, ay sa pamamagitan po ng kanyang providence po talaga. Ayun po, ano nga ba yung providence po, or God's providence? Makikita po natin ito na, or minsan iniisip natin, ito yung sovereignty ng Panginoon. Sabi po ng Biblia, our God in the heavens, He does all He pleases. In Psalms 115 verse 3, God has the right and power to control all things. Ganun po, lahat po ay kayang kontrolado po ng Panginoon, but that is different from His providence. Providence is the use of the sovereignty for the specific purpose of caring for this world and using His sovereignty for His wise purposes. The providence of God is the working of God's sovereignty to continually uphold or guide and care for His creation. Ito po yung point. Kung saan po kayo mapadpad, kung ano po yung gagawin ninyo sa buhay, ay makikita niyo po yung sovereignty ng Panginoon o yung providence po ng Panginoon. Yan po ang yung pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Despite po na minsan ay hindi niyo po maunawaan kung ano yung mga hakbang na gagawin niyo. Kaya po ang ginagawa niyo po ay nanalangin po talaga kayo sa Panginoon. And ipapakita ng Diyos ang kanyang providence sa bawat po sa inyo. Mga kapatid, nangyari po ito kay Ruth, nangyari din po ito kay Boaz, at nangyari po ito kay Naomi. Ang providence po ng Panginoon. And sigurado po, mangyayari din po ito sa iyo. Amen po? Kapag mahal po ang Panginoon, then it is also for you. Kapag committed ka sa Panginoon, then para sa iyo po ito. Amen po? Okay po, yun po yung una. Again, ano nga po yung una? The framework. Yan po. Providence po ng Panginoon. Pangalawa po is the foundation of blessing. Kung merong framework, meron pong foundation ng blessing. And that is to trust God. Kahit anuman yung sitwasyon mo sa buhay, ganun po ang ginawa ni Ruth. Tiwala po siya. Maaaring hindi po natin nakita, behind po kasi ang Panginoon sa storya yon. Pero nandun po siya, nagtiwala po siya sa Panginoon. And ito po ang tinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Ang foundation po ng blessing ay magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, trust God. Ayan po. Tayo po lahat ay dapat nagtitiwala sa Panginoon dahil alam natin na hindi po tayo mapapahamak. Tama po ba? Kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, nagtiwala po tayo sa Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. Ganun po. And that is the foundation of blessing. Magtiwala po tayo sa Panginoon, whatever your situation right now. Katulad po ni Ruth, tiwala po siya sa Panginoon, hindi niya nga po alam, nadalawin po siya doon sa field kung nasaan po si Boaz. Tama po ba? Minsan kailangan po natin magtiwala sa Panginoon kasi po ang pananampalataya, kung gusto po natin mapagpala, ay talagang black po talaga yan at tayo ay magtiwala sa Panginoon. God provides for our needs and protects us as we trust in God's favor. Yan po ay makikita po natin sa 8 to 16. Ayan po. Una-una, we need to act responsibly and work hard. Yan po ay sa verses 8 to 9. Basahin ko lang po yung verses 8 to 9. Ang sabi po doon, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tignan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain at kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking baka." Ayan po yung nakita po natin yung protection at provision po doon, no? Kasi kung hindi sumunod-sunod, maaari po siyang mapahamak. Tama po ba?
Kasi nandun na siya sa favor ng Panginoon, nandun niya sa blessed field ng Panginoon, sa field ni Boaz. Sabi ni Boaz kay Ruth, huwag ka nang lumayo. Diyan ka na mamulot ng mga uhay. Sasabihin ko, sinabi niya nga po sa kanyang mga tauhan. And nakita po natin yung provision po doon ng Panginoon kay Ruth. Also, yung protection. Pangalawa, yung grace. Thankful heart for favor shown to an outsider. Una po, nakita po natin yung provision and protection. And next po is yung grace naman po ng Panginoon. Nagpatira pa si Ruth, sabi po sa verse 10, bilang pagbibigay galang na tanong, ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? And alam natin ang history, ang mga Moabite ay mga unfamous enemy po ng mga Israelite. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong binan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang ng sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalaing ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakukpok. Tama po ba? Nakita po natin yung grace doon. Grabe po yung grace, tama po? Yung grace ng Panginoon. Kasi si Ruth ay isang dayuhan. And bakit po napakabuti niyo sa akin? Ganun na lamang. Eh dahil nabalitaan ni Boaz, narinig niya ang nangyari kay Ruth na itong taong ito ay pinagpala ng Panginoon at nasa kanya ang Panginoon. Ganun na lang po ang grace na nakita po natin dito sa storya ito. Pangatlo po, privileges and provision. The dignity and reward of hard work. Yan po ay makita natin sa 14 to 16. Sabi po doon, nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sasa. Kaya umupo na siyang kasama ng mga manggagawa. Binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng binigkis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglalagay kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Again, nakita na naman po natin yung provision, yung privilege po, yung provision po na in-instruct po ni Boaz sa kanyang mga tauhan, hayaan niyo siya mamulot. And sinabi niya pa, magdagdag pa kayo. Ganun po ang provision po ng Panginoon. And siguro pwede po natin i-relate ito sa ating practical na buhay po. At talaga pong kapag meron po tayo mga naikwento sa buhay na siguro in other context po, nagkasala sa Panginoon, dapat po natin na ipakita po natin, sorry po, mali po, grace yung nasa isip ko po. Sorry po. Dapat po natin ipakita yung privilege, yung provision po na kung tayo man ay nakasaksi, halimbawa, tumuloy sa, for example lang naman po, tumuloy sa inyong mga tahanan. Siyempre, di ba, kapag tumuloy sa inyong tahanan, ay talagang minsan iayaya nyo muna. Kasi, nakakain ka na ba? Baka pumunta ng bahay, ay biro-biro ng mga iba. Kapag hindi nakakain, tapos hindi pinakain, ay, nako, lawayan. Ayan. Baka nausog, ayun po. Pero, ayun nga po, talagang ipakita po natin yung provision ng Panginoon. Kahit wala po tayo, ang Diyos po ay nagpo-provide. Tama po? Ang Diyos po ay nagpo-provide po sa bawat isa sa atin. Hindi po nagkukulang ang Diyos sa inyong buhay. Tama po? And, ayun po, nakita po natin na ganun po kasi si Ruth talagang yung hard work niya ay nakita natin. Siya po ay namulot ng namulot. And at the same time, yung hard work niya ay napalitan po ng provision na mula sa Panginoon. Pangatlong point po natin is the fruit of blessing is obeying God. Although dyan sa chapter 2 ay hindi po natin nakita ang word na obedience patungkol sa Panginoon. Wala po tayong makikita. Isinali ko lang po ito dyan. And kasi kapag babasahin niyo po ang Book of Ruth, talagang babasahin niyo po siya ng buo. Tama po ba? Kapag binasa niyo po ang Book of Ruth, hindi pwedeng isang chapter na po ang babasahin ninyo.
Kaya po, i-flash ko po sa screen kanina yung buong kwento ng summarization po na napakaiksi at para maunawaan po natin na ang obedience po sa Panginoon, ito po ay prutas ng pagpapala. If the foundation of blessing is a healthy trust and in affirmation of divine providence, the fruit of blessing is obedience to God that transcends conventional wisdom. At nakikita po natin ito sa buhay ni Boaz at ni Ruth. Pero hindi ko na po bibigyan ng particular na explanation about this. Ang focus po natin is chapter 2 dahil ito po ay matutunghayan po natin sa next Sunday, sa third Sunday po, and yan po yung chapter 3 po. Si Ruth po ay simply inobey niya po ang law ng Panginoon and also what God provides. Ganun po ang ginawa niya. Nakipagsapalaran po siya po isang Moabite, tama po, and nakipagsapalaran siya pumunta sa field, and hindi po natin alintana na dinala po siya ng Panginoon. Behind the scene, ang Panginoon po talaga ang nagdala dun sa kanya. Ganun po yung nakita po natin at pinagpala nga po siya ng Panginoon. Ruth obeyed as well Naomi. Ganun po yung kanilang relationship. As she told her to go to the fields to get grain. Makikita po natin dito at matututunan po natin that obedience and respecting others, consider where instruction we receive come from, ang makikita po natin na kasunod po nun ay ang pagpapala po. Kasi ganoon na lang po ang commitment ni Ruth sa kanyang biyanan po. Talagang hindi po sila mapaghiwalay. Sabi nga po sa chapter 1, kamatayan lang po ang mapagpahiwalay po sa kanila. Ganun po ang kanilang commitment po sa isa't isa. Minsan po, kinoconsider po natin yung mga feelings na meron po tayo or yung mga selfish ambition or yung mga gusto natin sa mga buhay po natin. At yung counsel po na nagmumula po sa ating mga elders or sa ating mga pastor ay minsan we disobey. Minsan hindi natin nasusunod po. Pero nakita po natin na kapag tayo po ay sumunod sa kapwa po natin also sa Panginoon, ay talagang nandun po, kasunod na po nun ang pagpapala po. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. And we can discern as well kung tama po ba ang sinusunod natin. Tama po ba? Nadi-discern naman po natin kung tama ang pinapagawa sa atin. Tama po? Nadi-discern po natin, no? Halimbawa, ito po yung sinabi sa akin, ganito. Or ng aking mentor, ng aking elders, ganito po ang sinabi niya sa akin. Nadi-discern po natin. Kasi kung mali yun, madi-discern po natin agad. Agad-agad po natin, ay, teka. Ayun po. So, mahalagang bagay po na tayo po ay sumunod sa Panginoon at sa ating kapwa po. Hindi ko na po ilalahad kung anong meron doon sa chapter 3 na lang po natin tignan po, or maybe next Sunday po. Dito po sa last part po, meron po tayong 6 days of key to enjoying God's overflowing blessing. Unang-una po, para ma-enjoy po natin yung biyaya po ng Panginoon is work hard. Tama po? Work hard. Tayo po ay magsikap. Verse 17, sabi po doon sa verse 17, si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot, halos 5 salot na sibada ang nakuha niya. Yan po ang sinabi po sa verse 17. Na tayo po bilang i-apply po natin sa ating mga sarili, tayo po ay talagang kailangan din po natin mag-work hard po. At makikita po natin na kung ano man yung biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, let's count our blessing po. Bilangin po natin yung biyaya na meron tayo. Hindi po natin tignan yung iba. Hindi po natin tignan yung wala po sa atin. Magkakaiba po tayo ng disenyo mula sa Panginoon kung ano po yung nais niya para sa atin, makakabuti man o makasama, ay pinapakita po ito ng Panginoon. Again, para mas ma-enjoy po natin yung biyaya or overflowing po na blessing mula sa Panginoon, let's work hard. Let's work hard, hindi lang po sa trabaho ito, maging sa commitment po natin sa Panginoon. Let's work hard. Sa ministry natin, sa ating ginagawa po,
na tayo ay sumunod sa Panginoon, tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay nagpasakop sa nais ng Panginoon. Let's work hard at bilangin po natin yung biyaya. Pangalawa po is share generously. Yan po ay makikita po natin sa verse 18. Sabi po dun sa verse 18, umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang benan ang naibong sipada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Tignan niyo po yun. Kung paano po isinare ni Ruth sa matanda, sa kanyang binan. Ganun po. Isinare niya po ito, and also tayo po, in practical way, kapag meron po tayo, let's share our blessing to others. I-share po natin kung ano ang meron tayo, not just finances, hindi lang po, maging ang life po natin, we can share to others. I-share din po natin yung ating, sa discipleship po, ayun nga po, sa discipleship, i-share po natin yung bahay po natin. Ang ating buhay, at i-share po natin ang ating bulsa. Yan po ang sa discipleship, i-share po natin ang ating finances, buhay po natin, and also yung tahanan po natin. Kapag meron po kayong mga small groups, i-share niyo po ang inyong bahay. Kasi po, yan po ay pagpapalain ng Panginoon. And nakita po natin, tingnan niyo po si Ruth, i-share niyo po sa matanda. Sa kanyang pamumulot, sa pag-work hard niya, she generously shared it. Pangatlo, bless your benefactors. Ayan po, verses 19 to 20, i-bless po ang ating benefactors. Sabi po sa verses 19 to 20, basahin po natin. Nagtanong si Naomi, saan bukid ka ba ng muyot na yun? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmamagandang loob sa iyo. That's the blessing of Yan po yung makikita natin agad. How to bless our benefactors. Uy, saan ang galing ito? Kung kayo po ay nakakatanggap ng biyaya mula sa inyong mga kapwa, you bless your benefactors. Tama po ba? Or kayo po ay ano man, nasang area po kayo ng life, binibless niyo po yung pinanggalingan ng biyaya. And to bless your benefactors, gaya po ng sinabi ni Naomi, pagpalain nawa. Ayun po, no? Ng Diyos ang taong ng magandang loob sa iyo. Tuloy po natin, at ikwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Kaya sinabi ni Naomi, pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Ilinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang tao. Ngayon, isa sa mga may tungkuling mga laga sa naiwan ng mga yumao. Naalala niyo po kapag kayo po ay nasa isang gathering, halimbawa kayo po ay kumakain sa isang gathering or any gatherings, magbigay po tayo ng halimbawa. Example, experiencing God. Di ba po sa group na yon ay merong nagluluto. Tama po ba? May nagluluto po doon. And kapag may nananalangin, they pray for those sino nagluto. Lord, salamat po sa naghanda nito. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Ginamit po para sa iyo to feed us, para matulungan ang aming physical pangatawan. Ganun po tayo manalangin, tama po ba? Hindi natin sila kinakalimutan na baliwala na lang. Pinapanalangin na, Lord, bless these people na sila naghanda po ng pagkain natin. The thirdly, appreciate divine providence. Yun po sa verse 20, verse B. Nabasa ko na po ito. Basahin ko po ulit. Sabi po dito, malapit natin kamag-anak ang tao ngayon. Isa sa mga may tungkuling, mga lagat sa mga naiwang yumao. And ang appreciation po doon ay nakita po natin. And next po, persevere in your labors. Sabi po dyan ay work smart. Ayan po. Work smart. In verses 21 to 23a, basahin po natin. Sabi po dito sa verses 21, nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niya, magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Naomi, oo nga anak, baka mapahama ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganoon nga ang nangyari. Again po, persevere in your labors. Nakita po natin
na meron pong smart move na ginawa po dito si Ruth. And next po is keep your relationship commitment. 23b, ang sabi po doon, hindi ko na po kompletahon basahin, ang sabi na po doon, at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. Yan po yung pinakalas, keep your relationship commitment. At nakita po natin, namuhay po si Ruth sa piling ng kanyang biyanan. Mga kapatid, kung ano ang estado mo sa buhay, kung ano yung ginagawa mo, you don't need to change who you are. Loyal devotion and commitment were Ruth's mark of integrity. Meron siyang commitment sa kanyang biyanan, kay Naomi. At the same time, meron din po siyang commitment sa Panginoon. And sabi po dito, ang tinuturo po ng salita ng Panginoon, keep your relationship commitment. Tama po? Maaari pong meron po tayong hindi pagkakaanuhan sa buhay, pero wag po natin kalimutan ang pinakamahalagang utos ng Panginoon. Pangalawa, love your neighbors. Wag tayong mag-iisip po doon. Ang commitment po natin sa isa't isa, tayo po ay nagmamahalan. Ang nais ng Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso. At the same time po, ang kapwa po natin, ganun po ang gagawin natin. May mga hindi po tayo pag-uunawaan, okay po yun. Marinig natin yung iba't ibang side ng mga bawat isa. Pero at the end of the day, tayo po ay pagbubuklugin ng ating Panginoon. Babalik na po tayo sa pagmamahalan. May mga ganun pong incident. Maaaring meron po ditong magbiyanan, tama po ba? Ay talagang meron pong hindi pagkakaunawaan. Manalangin po tayo ng manalangin. Ipag-pray po natin hanggang sa bumalik po. At nakita po natin yung bagay po na ito na mahalaga po ang commitment po natin. Pagmamahal po natin sa ating kapwa. In conclusion po, believers in the course of their lives must remain faithful to God as well as to human, because the faithfulness of believers is not in vain. And behind their faithfulness lies an unexpected reward. Ruth's loyalty to God and humans bore fruit. Loyalty niya po sa Panginoon at sa kanyang biyanan. First, God made Ruth liked and respected by humans. Second, Ruth is recorded as an example of faith in the Bible. Ruth's faithfulness reminds every believer that loyalty to God is a high value in their lives. For it is through the faithfulness of faith of each of God's people that it is true, and through His people, the glory of God is sure to be revealed. Amen po. Balikan po natin yung framework po ng biyaya or ng blessing is divine providence. At yung foundation po ng blessing is trusting the Lord or trusting God. And last po, ang prutas po ng biyaya ay ang pagsunod po sa ating Panginoon. And also, para mas ma-enjoy po natin yung biyaya na meron po tayo sa ating mga buhay, let's work hard. I-share po natin yung ating mga natatanggap o meron po tayo. I-bless po natin. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, you can bless them. O kung kayo man ay anything, saan po ng pinanggagalingan o yung business nyo, ipagpalain nyo po yun. Appreciate divine providence, persevere in your labors, and keep your relationship commitment. Not just, hindi lang po ito patungkol sa magbiyanan. Sa bawat isa po sa atin, sa ating magulang, sa ating pastor, sa lahat po ng nakakasalumunan natin. Tama po ba? Ito po ay pangkalahatan po na tayo po ay mag-commit po sa bawat isa. Kasi yun naman po ang nais ng Panginoon. Tayo po ay magmahalan at magkaisa po. Tayo po ay nais ng Panginoon sa atin ay gawin na po natin yung pinapagawa niya. At tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen po. Ayan po. Sige po. Bago ko po iwakas sa panalangin po sa umagang ito, binili na po ni Ate Asin sa akin, i-announce ko daw po, yung prayer meeting daw po ay Wednesday, 7 o'clock p.m. na po. Online po ito. Ayan po. Tayo po ay mag-gather po on 7 o'clock p.m. Wednesday
i-download nyo lang daw po yung inyong Microsoft Teams and tayo po ay mag-gather kung nasan man kayo. Kung hindi pa kayo nakakapunta, okay lang po. And also, ipinopropose ko pa po na magkaroon po ng prayer meeting face-to-face pero by the group po siguro para at least hindi pa rin po mawala yung sense na tayo po ay pupunta po sa church na magkaroon po tayo ng gathering at manalangin po tayo. So yun lang po yung ating announcement po and tayo pong lahat ay tumayo at magwakas po sa panalangin. Let's pray po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami Panginoon sa natapos mong gawain sa umagang ito. Salamat po dahil pinapakita mo o Diyos na Ikaw ay buhay na Diyos sa aming mga puso, sa aming buhay. Salamat po dahil pinapakita mo ang kapangyarihan mo Panginoon as we obey you Lord God. And talaga Lord, kailangan namin magtiwala sa nais mo sa aming mga buhay Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming pinapananampalatayan, Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala sa lahat ng nais mo, Panginoon, at dadayunin mo, Panginoon, sa lahat ng area ng aming pamumuhay. Salamat po sa buhay ni Ruth. Salamat po dahil pinakita mo, Panginoon, na Lord, na magtiwala kami sa iyo, Panginoon, na kahit hindi namin makita yung anuman yung magiging resulta nito, alam namin, Panginoon, sa favor mo, Panginoon, sa gabay mo at sa providence mo, Panginoon, we are protected, Panginoon. At yung provision na yun ay susunod na lamang, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito. Salamat dahil tapat po kayo, Panginoon, na laging kumukup-kup, hindi lang po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, maging, Lord, specifically doon sa katulad ni Naomi, Panginoon, katulad ni Ruth, na nawalan ng mga asawa, Panginoon. Salamat po, pinapakita mo, Panginoon, na talagang ganun ka katinding magmahal sa kanila, Panginoon. And Lord, I speak blessing upon people, Lord, sa lugar na ito, na talagang, Lord, patuloy na kukupin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang aming Diyos na talagang malapitan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng ups, at sa lahat ng down ng aming pamumuhay, Panginoon. Salamat po dahil tapat po kayo, Panginoon, sa aming mga buhay at Ikaw ang Diyos na lagi naming paglilingkuran. Salamat po sa bawat isa and also, Lord, salamat din po, Panginoon, dahil nakauwi na po si Pastora Elsie. Salamat po sa kanyang buhay, Panginoon, na talagang iningatan mo siya, Panginoon, sa lugar kung nasan man siya, kung sa US, Panginoon. Pinakita mo ang katapatan mo sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy namin dalangin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanyang buhay, Panginoon, at maranasan niya, Panginoon, yung malayang favor mo mula sa kanya, Panginoon. Salamat po, ingatan mo siya at patuloy na pagpalain, Panginoon, ang lahat ng area ng kanyang pamumuhay, Panginoon. Also, Lord, sa aming mga kapastoran, Panginoon, sa lugar na ito, kay Pastora Nina, kay Pastora Asin, Lord God, we pray also for them. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na pag-iingat mo, ang pagmamahal mo, Panginoon, sa kanila, Lord. Hayaan mo na maranasan din nila, Panginoon, ang patuloy na protection na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na naririto and even, Lord God, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na Lord, na dumaranas, Panginoon, ng kahit anumang karamdaman, kahinaan sa pananampalataya, Panginoon, o anuman, O Diyos, na rason, Panginoon. Lord, lagi mong ipakita, Panginoon, na Ikaw ang Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nanatili dyan sa iyong trono, Panginoon. Ipaalala mo sila sa kanila, Panginoon, ang walang hanggang pagmamahal mula sa iyo. Lord, as we depart in this place, Panginoon, let your favor, your mercy, Panginoon, at yung pag-ibig mo, Panginoon, ay madala namin sa bawat tahanan namin. Sadyang mabuti ka sa aming mga buhay, sadyang tapat po kayo, Panginoon, at may gagawin pa po kayo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, O Diyos, ang pag-ibig mo, ang kapayapaan mo, Panginoon, ay lagi namin kasama, Panginoon, kasama ng iyong banal na presensya. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen at Amen. So, magkamayan po tayo.